Ano ang nakikita mo pag nakaharap ka sa salamin? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Now, gusto ko po munang batiin ang bawat isa sa inyo na alas 5 gising na at kasama na natin dito sa ating daily devotion. So, kahit po gaano ako ka-busy, kailangan talaga meron tayong devotion. That's why I'm working on it kahit na sobrang busy natin. Salamat sa Panginoon sa time, sa strength, sa energy, sa wisdom na binibigay niya sa atin araw-araw. And gusto ko po muna palang batiin ng happy birthday, belated, no? Kay Brother Roger na kapatiran natin sa Tacloban. Ngayon po, ang topic po natin ay Old Covenant. Old Covenant. Yung Biblia po natin ay nahati po sa dalawa. Meron pong Old Testament at merong New Testament. Yung Old Covenant po, hindi po ito Old Testament, okay? Yung Old Testament kasi yung Matthew to Genesis to Malakay. Yung Old Covenant, ito po yung sa panahon ni Moses, yung nagkaroon ng kasunduan ang Diyos at ang bayan ng Israel. So, Old Covenant po yung tawag doon kasi napalitan na yun ng New Covenant, yun po yung bagong kasunduan ng tao at ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ano po yung Old Covenant? The Old Covenant refers specifically to the Mosaic Covenant established at Mount Sinai. So, doon nung pinalaya ng Diyos yung bayan ng Israel, sa pagkaalipin mula sa Ehipto, dinala sila doon sa bundok ng Sinai. Medyo nautal-utal ako. Nung nandun sila sa bundok ng Sinai, nagkaroon sila ng covenant. Yung covenant po ay pangako. God will be their God, and the people of Israel will be the people of God. So, merong mga kasunduan. Isang katunayan na meron silang kasunduan ay merong, alam niyo po yung two tablets of stone. Yun po yung dalawang kopya ng covenant, yung 10 utos. Tig-10 utos po yun, no? Isa sa Diyos, isa doon sa bayan ng Israel. Yun po yung kontrata nila. I will be your God, but you have to obey my commands. And then I will bless you. If you don't obey my commands, you will be cursed. So ito po ay nangyari sa Mount Sinai. It was a divine agreement between God and Israel filled with detailed laws and rituals. So yung Ten Commandments, in-expound po yan sa Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Its purposes was to restrain sin. Yung purpose po ng law ay para i-restrain. Kasi yung tao talaga masama eh. Ikaw, ako, masama talaga tayo eh. Kailangan talaga natin ang batas ng Diyos na magsasabing mali yan, huwag mong gawin yan. So, yun yung primary role ng mga kautusan ng Diyos to restrain sin, govern God's people, and ultimately point to the coming Messiah. Maganda po yung talakayan natin dito kasi maunawaan natin ano yung purpose ng Old Covenant. Though glorious in its time, it was always meant to be temporary, a shadow of the better covenant fulfilled in Christ. Now, sabi po dito sa Hebrews chapter 8 verse 13, marami po ang mga verses na sinulat dito, so pwede niyo pong basahin at aralin nyo sa personal ninyong pag-aaral ng Biblia. Kasi po yung mga verses na tatalakayin natin dito ay we only have 15 minutes, kaya mabibilis lang, no? Hebrews chapter 8 verse 13. By calling this covenant new, He has made the first one obsolete. And what is obsolete and outdated will soon disappear. Kaya yung mga Hudyo ngayon, mga kapatid, meron silang Old Testament. Hanggang Old Covenant lang sila. Pero tayo mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, meron tayong New Testament. Pinalitan na yung Old Covenant, nagkaroon na ng New Covenant. Pinalitan na yung Sinaitic Covenant o yung Covenant ng Diyos sa bayan ng Israel. Pinalitan na yon ng bagong Covenant ng Diyos sa atin, mga Kristiyano, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi rito, the first one obsolete. Obsolete na yung kanila, pero yung mga Hudyo ngayon, antitigas pa rin ng ulo. They keep rejecting Jesus Christ. And then gusto pa rin nila yung magkaroon ng third temple at gawin pa rin yung pinapagawa ng Diyos doon sa Old Covenant. So, sabi rito, what is obsolete and outdated will soon disappear. Magdi-disappear na yung Old Covenant. Kaya nga po, winasak yung templo nila noong AD 70. Kaya pag pumunta ka sa Israel ngayon, wala ng templo. Sinong nagwasak ng templo ng AD 70? Si Jesus Christ. Yan po ang pangako niya. Wawasakin na yung Old Covenant. So, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una, at ang anumang nawawala ng bisa ay naluluma ay malapit ng mawala. Didiscuss ko po yan ng mas malalim pa sa separate video natin patungkol rito para mas maintindihan natin anong ibig sabihin ng last days sa Bible.
Kasi pag may nabasa kang huling araw sa Bible, ang mga huling araw, last days, ito po yung pinatutukuyan dito, yung malapit nang mawala, yung Old Covenant. Para saan po ba yung dating kasunduan ng tao at ng Diyos? No? Ano po ang purpose ng Old Covenant? Now, para po mas simple yung ating talakayan, kasi ang haba po nitong talakayan na to, at isa pong dahilan kung ba't sinama ko tong devotion na to dito sa seminary edition natin, para maunawaan natin ano yung purpose ng Old Covenant, yung kasunduan ng Diyos at ng bayan ng Israel sa bundok ng Sinai. Now, the Old Covenant is a mirror. Pangalawa, it's a judge. Pangatlo, it's a tutor. Una po, mirror. Ano ibig sabihin ng mirror? Salamin. Now, yung question natin dito sa devotion natin na ito, anong nakikita mo pag nananalamin ka? Siyempre, una, yung mga pilosopo sa atin sasabihin, of course, yung sarili mo. Nananalamin po tayo, ang nakikita talaga natin, yung sarili natin, yung kung sino tayo. At yung Old Covenant po, it's like a mirror. It tells you who you are. At pag nanalamin ka, gamit yung Old Covenant, ang makikita mo, isang makasalanan tao. It reflects our sins. Kaya po sabi dito ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7, verse 7, by no means, yet if it had not been for the law, I would not have known sin. Gayunmay, hindi ko sana nakikilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kautusan, makikita natin kung sino tayo. Para tayong nananalamin. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Romans chapter 7, that the law is good, the law is righteous. Ang lahat ng kautusan ng Diyos ay nagre-reflect ng kabanalan ng Diyos. Kaya pag nanalamin ka, makikita mo yung kabanalan ng Diyos, makikita mo yung mga kautusan ng Diyos, makikita mo na hindi mo kayang tuparin ang mga kautusan ng Diyos. Kaya pag nananalamin ka, teka, hindi pala ako mabuting tao, makasalanan pala ako. That's the main reason. That's one of the main purposes of the Old Covenant. It serves as a mirror. It tells you that you're a sinner. Pangalawa, the Old Covenant is a judge. It condemns us. Dahil nakikita natin na nagkakasala tayo, binaviolate natin yung kautusan ng Diyos. Nakikita rin natin na paparusahan pala tayo. Ibig sabihin yung Diyos natin, He is the righteous God, na kapag humarap ka sa Kanya, lahat ng kasalanan mo kailangan parusahan. So the Old Covenant is a judge. It condemns us. Kaya pag humarap po tayo sa paghukom, sa Judgment Day, tayo ay paparusahan base sa kautusan ng Diyos. At kung di tayo nagbabasa ng Old Covenant, di tayo nagbabasa ng Bible, it doesn't matter. Kasi yung kautusan ng Diyos nakasulat yan sa ating mga puso, kaya alam natin pag nagkakasala tayo. At base sa kautusan ng Diyos, sa nakasulat sa ating puso, tayo ay huhusgahan ng Diyos at wala tayong pwedeng itago sa harapan ng Diyos. So the Old Covenant is a judge, it condemns us. And pangatlo po, the Old Covenant is a tutor. It points to Christ. Kaya napaganda po ng Old Covenant. Ang Old Covenant po, pag humarap ka sa Old Covenant, sa lumang kasunduan ng Diyos at ng tao, yung listahan ng kautusan ng Diyos, pag humarap ka, makikita mo na makasalanan ka. Pangalawa, makikita mo na i-condemn ka, paparusahan ka. Pangatlo, makikita mo na kailangan mo si Kristo. That's the purpose. Ibig sabihin, prepare ng Diyos yung mga tao, Old Covenant, para i-point yung mga ng Old Covenant yung mga tao kay Kristo. It points to Christ. So basahin niyo na lang po itong mga verses natin, no? Tinawag yung Old Covenant na Ministry of Condemnation. At dito naman po sa Galatians chapter 3:23 to 24, tinatawag yung law na guardian. Sa Tagalog po, taga-supil. To be sa ibang translation po ay tutor. I-point, kumbaga ituro sa atin kung patungo kay Kristo. Sinasabi ng banal na kautusan sa Biblia, ang Old Covenant, na sunod ka ng sunod sa akin, violate ka naman ng violate, you try to obey me, pinipilit mong masunod yung kautusan, pero you keep violating the laws. Hindi mo kayang masunod-sunod. So saan ka tatakbo sa akin? Hindi ka maliligtas sa akin, i-condemn lang kita. Yung sinasabi ng Old Covenant. Doon ka kay Kristo pumunta, sapagkat kay Kristo may kapatawaran ng kasalanan. Sapagkat kay Kristo merong biyaya. Sa akin, merong kaparusahan, condemnation. Go to Jesus Christ. You will receive grace, you will receive salvation, you will receive all the blessings of heaven, kahit na makasalanan ka pa. That's the point of the Old Covenant. It tells you need Jesus Christ in your life. Napakaganda po, no? Kaya sa atin, kompleto yung Bible natin eh. Meron tayong Old Testament kung saan nakapaloob yung Old Covenant, and we have the New Testament kung saan nakapaloob yung New Covenant. Kompleto tayo.
Yung Old Testament, sinasabi sa atin, you need Jesus Christ. Ikaw ay makasalanan. You need Jesus to make you holy. Ikaw ay mapapahamak. You need Jesus to save you. Ikaw ay mawawalay sa Diyos ng pangwalang hanggan. You need Jesus to reconcile you back to the Father. And that's the purpose of the Old Covenant. Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin na ito, dadagdagan ko po ito ng mas malalim pang talakayan sa separate video natin for members na interesado po sa mga topics natin. Now, application number 1, mga kapatid, let's reflect on the weight of sin and the cost of grace. Mag-reflect po tayo, pagmuni-munihan natin kung gaano katindi yung kasalanan. Kasi yung Old Covenant, listahan po ng mga kautusan ng Diyos yan, na araw-araw bina-violate natin. At napakatindi po ng kaparusahan sa violation sa kautusan ng Diyos. Kumbaga sa tao, kung sa tao merong kulong, tapos merong reclusion perpetua, sa Diyos walang hanggang pagkakahiwalay sa Kanya. That's the cost, that's the weight of sin. And yung cost of grace naman, sinugo ng Diyos Ama ang ating Panginoong Jesucristo para saluhin ang kaparusahan na para sa atin. Alam niyo po ba, sinasabi sa Galatians na Jesus Christ was born under the law? Nabuhay siya sa ilalim ng kautusan. Bagamat pinerfect niya yung kautusan, siya pa rin ay naparusahan kasi sinalo niya yung kaparusahan na dapat ay para sa atin. So let's reflect on the weight of sin. Ang bigat ng kasalanan na inako ni Jesus Christ. Huwag nating lalangin. Let's not take that for granted. Kaya dapat nabubuhay tayo ng punong-puno ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos because of what Jesus has done for your life. Number 2 po, rejoice in the freedom and grace found in Christ. Tayo po ay magdiwang sa kalayaan na ibinigay sa... Alam niyo po ba, mga kapatid, na tayo ay pinalaya na sa kasalanan? Kaya ang isang taong namatay na sa kasalanan at pinalaya na sa kasalanan ay hindi nabubuhay sa kasalanan at hindi nagiging malayang gumawa ng masama. Minsan kasi parang mali ang interpretation natin ng Bible. Nung pinalaya tayo sa kasalanan, ibig sabihin ay hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan. Hindi po ibig sabihin nun malayang magkasala. May mga Kristiyano po may ganong mindset yung ibang tao nga malapit pa sa puso ko, no? Ang mentality nila, you believe in Jesus Christ, you're saved. Na kahit na mamuhay ka sa kasalanan, you're still saved. Mga kapatid, isang tanda na ikaw ay ligtas na, hindi ka na namumuhay sa kasalanan. Kasi nga, pinalaya ka na nga eh. Hindi ka naman ginawa ng Diyos na malayang magkasala. Ang ginawa sa iyo ng Diyos nung ligtas ka, pinalaya ka sa kasalanan. At magkaiba yun. So rejoice in the freedom and grace found in Christ. Pangatlo po, renew your commitment to love and serve Jesus. Kung nagdududa ka sa iyong kaligtasan, now is the time to renew. Anong ibig sabihin ng renew? Yung i-recommit mo yung sarili mo sa Panginoon, Lord, I surrender my life to you. Maraming pagkakataon ng buhay ko, lagi ang bumabalik sa kasalanan, bumabalik ako sa dati kong pag-uugali, bumabalik ako sa putikan na pinanggalingan ko kung saan niyo ako inahon. But right now, Lord God, I'm renewing my commitment to you. I want to love you back. I want to serve you. Gusto ko ipakita yung tanda na tunay na nga akong ligtas, na ako nga ay binago niyo na. Kung ito yung nasa puso mo, you want to renew your commitment to love and serve Jesus, don't wait until the end of this devotion. You do it now. You tell the Lord, Lord, I'm renewing my commitment. Gusto ko pong i-commit talaga yung aking buhay sa inyo. I want to love you and serve you for the rest of my life. Now, pag-usapan po natin ito ng mas malalim pa dito sa devotion natin na ito. Sagutin po natin yung tanong, why should you renew your commitment to love and serve Jesus right now? Bakit mo kailangang isurrender yung buhay mo sa Panginoon at i-commit na mamahalin siya at paglilingkuran siya starting today? And para po sa alternative question natin, what have you learned from this devotion? May natutunan ka ba? I-share po natin sa mga discussion groups natin. And how can you practically apply our devotion? Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, thank you for the Old Covenant which reveals your holiness and my deep need for a Savior. I praise you for not leaving us under the law, but sending Jesus to fulfill it perfectly. Thank you for the new covenant in His blood, a covenant of grace, forgiveness, and transformation. Help me not to take this gift lightly,
Teach me to live with a deeper sense of awe for your justice and love. May I walk each day in freedom, not by works, but by the finished work of Christ. In His powerful name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa katuwang natin sa devotion natin ito, si Sister Cherry Lou, at hello po sa mga kababayan natin sa Australia. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.